Sorry naman, wala pa. Sabi ni Michael Pangan, Sir Maestro, naka-live si Top 1. Kausap si Senator Trillanes. Naka-live si Senator Trillanes. Kaya pinapanood ko siya. Kanina pa ako nanonood kay Top 1. Kaya hindi ko pa umpisan. Kaso mukhang matatagalan ang interview niya. Pero pwede naman natin siyang i-tap talaga. Nagpaalam na ako kay Kabsat Top 1 na sabi ko makikikon ako sa mamaya, makikihits ako sa live mo kay Senator Trillanes. Kasi pinapakinggan ko may bagong pasabog si Senator Trillanes, mga kakabsat. Pero nga bago natin pasukan itong main topic natin na takot-takot ni Sara, maliban pa pala sa mga nalaman natin noon na mga pinasabog niya, may bago siyang pinasabog ngayon, mga kabsat. O sige, puntahan natin. Makikon muna tayo. Pinutol ko na tuloy. Ano ba yan? Pero okay lang. Live to guys pero syempre delayed na to ng 28 minutes. Okay, lights, camera, action. 1,800 nanonood kay Top. Narinig ko po sa interview po ninyo kay Pinky Web na more than 9 years na po kayo sa pakikipaglaban dito po sa katotohanan sa mga ginagawa po ng mga Duterte. Ano po ba yung nag-trigger po sa inyo para po ipagpatuloy ang laban na ito hanggang sa ngayon parang medyo lumalabo po. Idagdag ko na rin bago ko po makalimutan kasi meron po ako nadinig na kung sakasakali daw po na emotion ng isa sa senator judges sa impeachment trial, ito pong complaint kay Sara Duterte at napagbotohan po nila majority, ay i-dismiss daw po nila yung complaint. Ano po ang magiging reaction po ninyo kung sakasakali sa bagay na yan at saka yung motivation po ninyo? Ang motivation natin primarily yung hustisya dun sa mga unang Duterte administration na libo-libo yung nangamatayan. Hindi pwede kasing ganong kalalang krimen ang ginawa mo tapos walang accountability. Kaya nga pinursu natin yung ICC, so doon na yun. Pero dun sa 6 years ni Duterte, nagsabog siya ng lagim sa buong Nagsabog ng lagim. Pilipinas. Kumaga parang virus yung kinalat niya sa utak ng mga Pilipino na naniniwala sa kanya. Tapos sa birokrasya, ang dami niyang mga nilagay dyan ng mga tiwaling mga opisyal na pinagtatakpan yung mga ginagawa niya. At kasama na dyan yung mga nahalal na senador na Maka Duterte na ito ang imbis na manilbihan bilang representante ng taong bayan, naninilbihan sila para proteksyonan at mapagpatuloy yung Duterte era. Benedict, tapos na? So yan yun. Pangalawa na motivation natin is dahil dun sa sama ng mga nangyari dun sa unang Duterte administration, pinipigilan natin na makabalik muli yung mga Duterte sa pangangatawan ni Sara Duterte. Magsiiyakan kayo mga garapata dyan, mga bobo. Babalik na naman tayo dun sa delubyo na nangyari noong 2016 to 2020. Yan yung motivation natin. Kasi I believe na kung hindi si President Marcos yung nanalo, kung si Sara Duterte yung tumakbong presidente, ay tuluyan na magigiba yung ating demokrasya at yung pamumuhay dito sa Pilipinas talagang para na tayong North Korea o kung anumang authoritarian state. Ganun yun. So nakaswerte tayo ngayon at nagkaiba sila ng pananaw sa mga bagay-bagay. Pero si Sara Duterte nandiyan pa rin. Vice President siya. Anytime pwede siya magpresidente. At sa 2028, itong mga Duterte pa rin, sa kanila, kahit na anong nakita nilang kasamaan ng ginagawa ng mga Duterte, iboboto pa rin nila. So yan yun. Yan yung motivation natin. Doon sa pangalawang question mo, Tapuan, yung sa impeachment, base sa aming informasyon, kung itinulak yung outright dismissal ng impeachment nung itong 19 Congress, malamang sa malamang matatalo yung motion na yan. Kasi ang bilang namin, mas marami ang pabor na ipagpatuloy ang impeachment trial. Kasi duty yan ng Senado as enshrined in the Constitution. So, maaring sabihin natin may mga Duterte dyan, merong hardcore, merong moderate na mga Duterte, pero by and large, marami pa rin gusto ituloy yung impeachment trial. So, kaya hindi nila natuloy noong June 10, yung outright dismissal. Ngayon, mga Absat, papaalala ko lang na baka nakalimutan nyo mag-like, like and subscribe. Salamat mga Absat. Like po tayo. 20th Congress, palagay ko ganun din ang mangyayari.
Kahit subukan nilang i-outright dismissal itong impeachment case na ito, hindi yan magpo-prosper. Kasi mas may numero yung nais ipagpatuloy yung impeachment trial. Ngayon, it doesn't mean also na kung mas marami yung pabor na ituloy yung impeachment trial, sila na rin ang boboto for conviction. Hindi necessarily the same yun. Iba pa ang pagpupulso dun sa katanungan ng conviction or acquittal. Naitanong ko po kasi yung motivation, Senator Trillanes, kasi ang lagi po nilang sinasabi, this is politically motivated. Lahat na lamang po ng aligasyon sa mga Duterte ay sinasabi po nilang pamumulitika. Paano po ba natin babanggain yung mga ganung argumento? Dahil meron pa rin pong mga naniniwala talaga, at sabi nyo nga po, ito yung mga cult followers na kahit nakikita na katulad nung ginawa ni Congressman Paulo Duterte ay talagang pikit mata at susuporta pa rin at maniniwala lamang na pamumulitika po ito. Sa pangkaraniwang Pilipino, ano po ba yung masasabi natin na hindi po ito pamumulitika sa party po ninyo, lalong-lalo na po kayo, may higit 9 na taon na nakikipaglaban po sa bagay po na ito? Ang pinakang pangontra natin sa kanila, yung katotohanan. Kasi ganito yan, Top 1. Sabi ko nga, 9 years ko na itong ginagawa. Nung nagsimula ako nito, nung una kong nilabas itong mga issues laban sa Duterte, kakaunti lang talaga yung naniniwala na may kabulukan na ginagawa itong mga Duterte. Kumbaga, binigyan siya ng benefit of the doubt, pero kinalaunan ngayon, dito sa punto ngayon, di hamak na mas kaunti na yung cult followers niya, ika nga. Kasi marami nang namulat. Kaya, ibig sabihin nun, huwag tayong manghinaan ng loob, huwag tayong mapagod, kasi marami tayong nakukumbinse. Habang nagpapakita tayo ng katotohanan, meron tayong nakukumbinse. Pagka nag-focus tayo dun sa trolls, syempre yung trolls, binabayaran sila para mambwisit, di ba? Kumbaga, bad trip ng ganun. Hindi na natin makukumbinsi yun. Kasi nga, binabayaran sila para nga mambwisit lang. Meron din yung cult followers na yung sinasabi mo, kagaya nung kay Pulong, di ba? Nakita mo, grabe yung video na yun. Sasaksakin na supposed to be. Kung hindi ka kulto, bakit mo iboboto yun? Mga tao, in your face, sa viral video na yun. Pero panati ko sila ganun. Wala na yun. Ibigay na natin yun sa kanila. Pero marami dun sa gitna. Ako nakatutok ako sa gitna Kaya hindi nila ako nabibwisit kahit na tinotroll ako for the past so many years. I just continue to pursue yung exposition ng katotohanan kasi nakatutok ako dun sa mga moderate, yung mga hindi malalim yung paniniwala sa mga Duterte, yung hindi pa kulto. Ang dami nun. So, ang tansya ko, yung mga kulto talaga mga nasa 25%. Bigay na natin yun sa kanya. Wala na tayong magagawa. Pero, pagka nakuha natin itong 75%, yung 25% na yan, araw-araw yan makukutkutan yan until mababa ng tuluyan. Pero, let us focus on the messaging doon sa mga nasa gitna na bukas pa yung pag-iisip o kahit papano ay may pag-asa pang mamulat. Medyo balik po ako sa nakaraan, Senator Trillanes. For 9 years na kayo po yung nagsasalita sa laban sa mga Duterte. May pagkakataon po ba na kayo po yung sinampahan ng mga ito ng reklamo? Kasi, syempre, sa pangkaraniwang understanding po, di ba? Kapag ka ikaw po yung nagsalita ng medyo makakasira sa reputasyon ng isang tao, normally, pagtatanggol mo yung sarili mo. Sa punto po ng mga Duterte, kayo po ba sa loob ng 9 na taon na yan, inattempt o sinampahan ng kaso na may kaugnayan sa paninirang puri? Ang inabot ko na kaso sa mga Duterte, mahigit 20. Pero wala silang kinaso sa akin tungkol do sa bank accounts. Ooh. So, marami silang kinaso. Binuhay nila yung iba't iba, yung rebellion, yung audita, yun nga, yung tinanggal yung aking amnesty, inciting to sedition, kung ano-ano ang final sa akin. Para talagang, para bitin ako sila. Apo. Yeah. Bakit po kaya, Senat, pasensya na na-interrupt ko po kayo, pero bakit po kaya hindi kayo sinampahan na may kaugnayan po diyan sa mga bangko? Kasi, di ba, talagang, kumbaga, paninirang puri yun kung hindi totoo yung sinasabi ninyo. Yun. Dahil doon po sa ating bank secrecy law, ang isang exemption sa bank secrecy ay yan na guys, yan na. Or kung ang subject ng litigation o ng kaso ay yung bank accounts mismo. Ayan na. Kumbaga, kung yun ang sinabi ko sa kanila, na ganito yung mga nakaw na yaman nila, nandirit sa mga accounts na to, yun ang, pag kinasuhan nila ako ng libel doon, pwede kong ipasupina ang mga bank accounts kasi exemption yun sa bank secrecy law. Kaya hindi nila magawa. Yun. Tama yung sasabi ni Senator Trent, kasama sa rules ng impeachment kapag nag-proceed yan,
meron na silang right kalkalin yung mga bank accounts. Tulad nung ginawa nila kay Corona. Nung sinasabing parang feeling nila ma-quit si Corona noon. Anyari, sinilip nila yung bank account. Naku, may mga pumasok. Alam na this. So ganyan din mangyayari. Yan yung kinakatakutan talaga ni Pusit. Pero ito, may bagong pasabog dito si Senator Trillanes. Nagulat nga din ako. Sabi ko, wow, may bagong pasabog si Trillanes. O kaya yun. At maraming ginawa yan sa akin itong mga Duterte. Nagtangka silang patayin ako. Nagtangka silang suhulan ako. Marami. No? Pinailan ako ng kaliwat kanan ng kaso. May murder pa nga na gusto silang gawin, imbentuhin. Kagaya nung ginawa nila kay Senator De Lima. Pero hindi natuloy kasi masyadong malabnaw, napaka-imposible. At may mga nag-resist din ng mga miyembro ng Philippine National Police kasi tahasa na pag-imbento yon. So marami silang ginawa para busalan ako, para matakot ako. Pero naitawid natin, awa ng Diyos, naitawid natin, nandito tayo ngayon. At ang laki ng pagkakataon natin na maisiwalat na talaga lahat yung laman loob ng mga Duterte crime family dito sa impeachment trial na mangyari. Ito na. Pagka nakita nila ito, masisira yung kanilang imahe sa mga Duterte na maayos sila, na talagang hindi sila involved sa illegal drugs, hindi sila kurakot. Dito makikita nila na simulat sa pool, involved sa illegal drugs, itong mga Duterte. Tumatanggap sila ng dividendo. Silang lahat, na bawat membro ng pamilya, kasama si Kitty. Ngayon ko lang sinabi yan. Yun! Lahat silang mga Duterte. Kasama si Kitty pala, mga kakabsat. Isa pa nga. Sentry, isa pa nga. Sentry, isa pa. Membro ng pamilya, kasama si Kitty. Agoy! Ngayon ko lang sinabi yan sa programa mo. Kasama si Veronica Duterte, yung anak po ni Hanilet Abansenya. Kasama sa tumatanggap yan. Oo. Putragis! Kasama sa tumatanggap si Kitty. Anong taon to? Anong taon to? Pagbabalikan natin yung mga to, ilang taon pa lang si Kitty noon. Agoy! Pasabog na naman, Sentry. Nakapaw! Kasi joint accounts sila nung nanay niya. Opo. Si Hanilet. Kaya yan, madidiscover yan lahat. Nagaling po tayo dyan, Senator Trillanes, kasi binalikan Joint account sila ng nanay niyang ni Hanilet. Agoy! ko po yung testimonya nyo kanina nung naka-live na po kami for more than almost an hour na inagahan po talaga namin. Tapos nirecall po namin yung testimonya nyo sa Quadcom. At kaugnay nga po ito doon sa impeachment trial ngayon kung ang tinutukoy nyo po is Article 4, tama po ba? Yung statements of assets, liabilities, and net worth ni Sara Duterte, na yun po yung gusto natin talagang makita sa ngayon. At doon po sa mga dokumentong ipinakita po ninyo, nagpepetsa po ito ng mula po sa November 2007 hanggang October 2015. At may mga amounts pong nakalagay. Ang napansin po namin, una po doon, ay ang laki pong halaga ang pumasok kay Hanilet Abansenya. Anacleto Abansenya po yata yung pangalan na nakagamit po doon. More than 42 million pesos. Yan po ba yung tinutukoy nyo ngayon na binanggit nyo na kasama? Teka, check Ito pong ko nga ulit. anak ni Hanilet Abansenya? May file ako niyan Dali. May file tayo niyan. Kaya ganun po kalaki. Kasi kung kumpara po, 42 kay Hanilet, may file tayo niyan. 41 million kay Sebastian. Tapos kay Paulo Duterte is more or less 19, kay Sara Duterte nasa 16, kay Rodrigo Duterte nasa 15. Kaya parang nagtataka kami, bakit yung Hanilet pa ang Malaki yung kay Hanilet, talaga malaki, at bakit yung bunso pang anak na si Sebastian Duterte ang sumunod sa kanya? Yung mismong principal na sinasabi niyo pong tumatanggap ng dividendo ay halos hindi po umabot ng kalahati man lamang doon sa natanggap ng dalawa. Bakit po kaya ganun yung figures? Kasi ganito. Ang paniniwala ko dito, yung bunso, una-una yung kay Kitty tsaka kay Hanilet, joint account sila. Kaya sabit sila parehas. Noon,
nung nilalabas ko to, minor pa lang yan si Kitty, pero ngayon gustong edad na Oh! siya. Kaya ilalabas na natin. Tapos itong bunso, Ako ba yung mahinang? si Baste, siguro nakita ni Digong nung panahon na yun, pabanjing-banjing lang, binigyan niya ng racket, no? Tapos si ano naman, nasa pwesto, mayor siya, itong si Pulong, may ibang pinagkakakitaan na tungkol sa mga smuggling sa Davao. So, ganon. Si Digong naman, ito naman, pangsubilang niya yun eh. Sila yung partner ni Michael Yang eh. Kaya hindi niya na kailangan kumuha para sa kanya kasi ano yun eh, partnership sila eh. Di ba? Tapos, ito, meron siya nung joint account nila, doon lumabas yung daan-daang milyon na transactions na humigit sa billion yung transactions. Ang bilang ko dito, pag titingnan mo yung withdrawals, minimum 500 million pesos. Wow. Ang withdrawal na walang pumasok, wala nang deposito. So ibig sabihin, kung nag-withdraw ka ng mga 500 million piso, hindi naman pwedeng 50 million lang ang laman ng bangko mo. Wait Di lang. ba? So ibig sabihin nun, at the very least, 500 million yung laman. Pero ito, pag nakita itong nabuksan talaga yung Ba't mamamatay-matay yung bank accounts through yung statement of accounts na tinatawag, di ba, pagka kumukuha ka ng visa, for example, hingi Ako ba ka ng yung may statement of na-signal? accounts sa bangko, bibigyan nila yung nakaraang 6 na buwan. Pero ito, yung buo. Pag nakita yun, talaga malalaman na natin yung kung ano ang labas-pasok ng pera at kung gaano kalaki ito. At lahat yan, wala Okay nangyayari. sa SALN ni Sara. So, ang mga issue dito, may bank account si Sara Duterte, kasama yung asawa niya, Mans Carpio, yung palang higit na dun sa dineclare nila sa SALN. Pangalawa, may joint account si Sara Duterte at si Digong Duterte na ito na, yung malaking pera na wala ulit sa SALN ito kasi hindi talaga aabot. Then, pangatlong issue dito, yung dividendo na binibigay ng isang drug lord doon sa lahat ng miyembro ng pamilya, cheque ito. Manager's check. Kaya ito na huhuli sila kasi nakapangalan eh. So yun, ang mga issue dito. Pag nakita nila ito, ang hirap naman. Doon sa mga moderates, yung mga nasa gitna, na hindi gaanong kulto ang paniniwala sa mga Duterte, palagay ko, bibitaw na sila. Tatalikuran nila itong si Sara Duterte kasi yung pagpapanggap nila na simpleng mga tao ito, kakain sa karinderya, may nakatutulog sa kulambo, kung ano, lahat yun, drama lang. Yun. Yung tinutukoy nyo po na mga pumasok na pera na yan through check, deposit, ay hanggang sa nakita namin kanina kasi from entry number 1 to entry number 70 something hanggang October. Bakit po kaya natapos yon noong October 2015? At ibig sabihin po ba yung mga ebidensya po natin tinitingnan dito possibly ay hanggang from 2007 to 2015 lamang na bank records? Wala na po bang ibang... Kasi considering ito po, maisingit ko lang, Senator Trillanes, may mga kumalat po na resibo ng bank account nito pong mag-ama. Si Rodrigo Duterte at saka si Sara Duterte joint account. At personally, sa live program po natin, diniposituhan ko po iyon ng maliit na halaga at pumasok. Ito po kayang active account na ito, na joint account na sinasabi po ninyo, at the same time yung kumakalat sa internet ngayon na active account, iisa po kaya iyon? Hindi po kasi namin na ipagkumpara doon sa ipinresenta ninyong ebidensya sa Quadcom eh. Yes, isa yan. Maraming accounts ito Maraming accounts. Within the same branch, kunyari, BPI Julia Vargas branch, hindi lang iisang account yan. Maraming accounts. Tapos, ganun din sa ibang branch pa. Kaya ito yung mga hallmarks ng money laundering. Kasi normally, yung ordinaryong tao, kahit marami kang bangko, pero kadalasan, isang account lang. Kung magbubukas ka man ng iba pang account, yung magta-time deposit ka, so ganun lang. Pero yung multiple accounts in one branch, mga hallmarks yan ng money laundering. Kasi maaring hinuhulugan yan. Kunyari, 10 account nila,
hinuhulugan ng tagpo 400,000 bawat isang account, hindi lalabas yun sa system ng ng Anti-Money Laundering Council, hindi lalabas. Pero money laundering yung ginagawa kasi may Pwede mo bang ipaliwanag sa ating mga manonood, Senator Trillanes, kung bakit hindi lalabas yung ganung amount na 400,000 lamang? Opo. Dahil nandito po sa ating batas na pagka ang mga transaksyon ay humigit sa 500,000 pesos, kahit na anong transaksyon yan, withdrawal, deposit, check na encashment, lahat-lahat, automatic ito papasok sa system. Computerized po ito. Kaya hindi po ito nabubura. Kahit nung 6 na taon ni Duterte as president, hindi niya ito mabura eh. Kasi nasa system siya. Ang hope na lang niya is pagtakpan ito. Kaya nga pinalitan niya yung mga tao sa AMLAC nung nag-iimbestiga si Overall Deputy Ombudsman Art Carandang tungkol doon sa bank accounts na yan dahil nung nag-file ako ng plunder, tinanggal niya yung taong nag-iimbestiga doon sa kaso niya. So yan na lang ang ginagawa niya, pagtakpan. Eh, ang problema, dumating tayo sa punto na natapos yung termino niya at ito na ngayon, iba na ang ihip ng hangin, hindi niya na ngayon mapagtakpan. Kaya lalabas ito lahat sa impeachment. Kaya pinipigilan nila ng husto. Ito. Yun, Diba? pinipigilan Kung totoo nila. naman na, malinis si Sara Duterte, edi ituloy nyo yan. Ngayon, kung marami talaga kayo, edi i-acquit nyo. Di ba? Ganun dapat. Pero ayaw na ayaw nilang mabuksan. Kasi alam nila pag nabuksan ito, Pukingan na. mamumulat. At malalagasan sila ng base nila. Maiwan sa kanila yung mga kulto na lang na di hamak na mas kakaunti kaysa dun sa ngayon na nakakabola pa sila ng mga moderates. Balik po tayo sa impeachment trial, Senator Trillanes, ano? Kasi although sinabi niyo na po sa amin na maging sa tingin ko po napaka-positibo niyo po talaga, katulad din po nung pagkakapanood ko sa inyo sa interview sa inyo ni Kristan. Pero medyo maging negatibo po ako ngayon. What if yung mga senador nga po ay i-dismiss po itong sa 20th Congress? Ano po ba yung maaaring mangyari? Kasi lahat po tayo expecting na matutuloy, makikita po natin yung ebidensya. Eh kung madidismiss, hindi na po natin makikita. Paano na po yun? What if lang naman yan, Senator Trillanes? Opo. Yan po ay isang posibilidad. Pero ito yung pinaghuhugutan ko naman, pinagbabasihan ko ng aking optimism. Kasi nung June 2, merong pagtangka na i-dismiss itong kaso nito. May pagtangka eh. Kaso, di ba, ano nangyari? Nag-ingay yung sambayanan. Lahat nata ng mga law school sa buong Pilipinas, nagsalita na, ang simbahan, nagsalita na, civil society, yung mamamayan. Di ba, sa inyo, hinihimay nyo perme yung mga nangyayari noon sa Senado. Di ba talaga nangangalampag tayo? Naramdaman yan ng mga senador. Yung mga senador na nasa gitna. Kaya, nung nagkabilangan sila, hindi pala nila kaya. Kaya ngayon, di ba, hindi naman nila na-dismiss? Kasi kung talagang kaya nilang isagasa, bakit hindi nangyari? Ang bilang kasi namin noon, noong mga panahon na yun, kung magkakabotohan sa outright dismissal ng kaso, may mga 13 ang boto na ituloy yung trial. So matatalo sila. Kaya nung nakita nilang alanganin, hindi nila tinuloy. Kaya minasahin nila kunyari yung Pinasahin talaga. parang face saving na lang. Pero kinalaunan, buhay pa rin yung kaso, di ba? Eh nag-answer nga si Sara eh. Takot nga lang. Impeachment complaint. Sabi niya bloodbath. Ibig sabihin, hindi Pero sila nagtagumpay sa pag-dismiss. Pangalawa, hindi rin nagtagumpay yung schedule na yung kalokohan na schedule na ginagawa ni Tolentino na isang araw lang daw ang trial. Di ba hindi nangyari yun? Ito yung plano nila pero hindi nangyari. Ibig sabihin, wala silang boto. Okay, forward tayo sa 20th Congress. Ano ba yung nakikita natin? So may mga bagong papasok dyan. Pero nakikita natin, by and large, it's still the same. Alam ng mga senador yung kanilang duty based sa Constitution. Alam nila yung pulso ng sambayanan dito na gustong makita ng taong bayan yung masaksihan yung trial. Gusto nilang kumpleto yung proseso para kung talagang walang krimen si Sara Duterte, edi i-absuelto. Pero kung meron, edi kailangan matanggal siya kasi hindi siya karapat-dapat manatili sa pwesto. So yan yung nakikita ko. Mapupulsuhan nila yan. Alam nilang sabi ko nga hindi naman ito ay yung pagdi-dismiss na yan, that is a possibility.
Pero base doon sa pagpupulso natin, base doon sa impormasyon na kakalap natin, maraming boboto na ituloy yung trial. Opo, salamat sa pagiging positibo, ano? Nakakahawa yung aura po ninyo. Pero ito po, tanong ko lang po, Senator Trillanes ulit. Kasi di ba, medyo veterano po kayo pagdating sa impeachment trial, considering na naging senator judges po kayo nung panahon ng impeachment kay Renato Corona, di ba, ang dating Chief Justice. Opo. Ito po bang mga sinasabi ngayon ng presiding officer, Senate President po natin, may basihan po ba ito? Katulad po ng wala daw pong limitasyon ang pwedeng gawin ng impeachment court, kaya po sa isang banda, inutusan nila ito pong House of Representatives sa pamamagitan ng tinawag na remand. Tapos ngayon, may mga sinasabi siya na kung ano yung mapagdidesisyonan ng majority ng impeachment court senator judges, ayun daw yung masusunod. Sa tingin niyo po ba bilang dating senator judges, meron po bang legal na basihan itong mga claims ng presiding officer, Senate President na si Chis Escudero? Yung pag-return ng impeachment complaint sa Kongreso, palagay ko face-saving measure na lang yon. Kasi nga, yung kanilang outright dismissal, kung tinuloy yung talo eh. Ayaw nilang umabot sa ganun. Kaya ganito, umikot-ikot sila para lang ang pakiramdam pa rin ng mga maka-Duterte ay panalo. Pero sa tutuusin, natalo sila. Diba? Panalo sila sa boto, pero natalo sila sa laban. Kasi tuloy pa rin yung impeachment eh. Ngayon, ang sinasabi natin dito, yung ginawa ni Senator Escudero na kung anong motion daw pwede, hindi pa pwede yon. Ang nagmo-motion ay yung magkabilang panig, yung defense at prosecution. Pagka nagsimula na yung trial, yung presiding officer, andun lang siya, tapos pagka nagkaroon ng motion ng prosecution, kukontrahin ng defense, magpe-preliminary ruling ang presiding officer. Tapos kung hindi sang-ayon, yung mga senator judges, magtataas sila, mag-raise sila ng objection, magbibilangan, maghahatian, magbobotohan. Ganon yung nangyayari. Pero may preliminary ruling. Hindi pwedeng parang palengke yung nangyari. Kahit sinong pwedeng motion, hindi pwede talaga. Kasi ang pwedeng mag-motion, hindi directly referring to the merits of the case. Pwede sila mag-motion sa procedure. Kunyari, mag-move sila na i-contempt yung isang wala sa ayos na nandoon sa trial. Pwede yon. Sa proseso yon, dun sa nangyari para for the orderly conduct of the trial. Pwede yon. Pwede rin mag-motion na pwede bang magkaroon ng kopya yung mga senator judges, yung mga ganon, procedural. Pero yung sa merits, yung dismissal, hindi pwede yon. At dapat alam ni Senator Chis yun. Pero palagay ko kasi na overwhelmed siya dun sa role na yon. Nung mga panahon na yon, hindi siya ready para maging presiding officer pa. Kaya they went to the usual plenary rules. Kaya ganun na nangyari. Pero nangyari tuloy, hindi maganda yung naging pananaw ng taong bayan dun sa mga senador at sa Senado in general. So sana after the SONA, pag nagsimula na impeachment trial, ma-review nila kung ano ba yung mga ginawa nun, ng impeachment ni ERAP, ng impeachment ni Renato Corona, at yon ang magiging basihan ng kanilang conduct moving forward. Sa madaling salita, Senator Trillanes, ang tumitimon talaga ang presiding officer, ang Senate President. Ano po? Tinitimon niya talaga yung direksyon. Oo. Meron siyang power to give a preliminary ruling. Kunyari may mag-motion, si Bato, sabihin, motion to dismiss, i-remind niya na, hindi pwede yan kasi merits ang pinag-uusapan mo ng kaso, hindi procedural. Pwede niyang nilagay sa lugar yon, dapat. Kaso hindi siya ready. Akala niya, parang normal plenary session yun. Singit po ako doon, Senator Trillanes, kasi nabanggit niyo, pwede niyang, at hindi po yun yung ganung ginawa niya. Kasi ganito po yung pagkakasunod-sunod sa pagkakatanda po natin eh. Nag-move ng motion, ito pong si De La Rosa para i-dismiss yung impeachment complaint. Tapos wala po siyang naging reaksyon. Nag-second si Senator Bongo ang nag-suggest pa na hindi pa pwede yan kasi hindi pa tayo impeachment court, si Senator Joel Villanueva. Tapos nung maging impeachment court na, bigla nang pumasok sa eksena itong si Senator Cayetano na dapat ganito daw po ang gawin na lang, i-remand na lamang. Kumbaga parang ang nangyayari, parang
hindi namin malaman ngayon kung alam ba nitong si Senator Chis Escudero yung kanyang ginagawa. Ngayon, ang punto ko in particular, Senator Trillanes, kasi paparating po ang 20th Congress. Kung ang nagtitimon po ay ang Senate President, meron po ba kayong nasasagap? Kasi dati po kayong senador, kung sino po yung maaaring maging Senate President, siya po ba ang muli? O baka meron pong papalit sa kanya? Kung meron lamang po kayo nasasagap, baka pwede pong ibahagi po ninyo sa amin. Kung pwede lang. Sabihin na lang natin na base sa nakakalap natin impormasyon, dikdikan yung laban nila ni Senator Chis Escudero at ni Senator Tito Soto sa labanan sa pagka-Senate President. Ngayon, ang sinasabi naman natin kasi is normally, di ba, pagka nagkagulo na gano'n, yung hindi pwede yan, hindi pwede to. Kung ang pinakang normal na ginagawa namin sa plenaryo, nagsususpend yung presiding officer at nagmi-mini caucus yan. It's either sa floor or doon sa lounge para pinag-uusapan kung ano ba ang diskarte moving forward. Magkukonsulta na doon na yung rules committee para ito mapag-uusapan doon, hindi doon sa plenaryo na lumalabas parang hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Kasi may mga unique situations din kasi. To be fair kay Senator Chis, may mga unique situations na hindi mo pa na-encounter before. Pero dapat, pag ganun, mag-suspend ka ng session, mag-usap tayo. Pwede niyang bulungan. Senator Bato, hindi yan pwede. Kasi ganito, ganyan. Hindi pwede yan. O sige. So anong pwede? Pwede ganito. Okay, pagka naayos nyo na, nakamada nyo na, saka ngayon kayo mag-resume ng session, tapos yun na pag-usapan yung procedure na gagawin, yun na ang masusunod. Hindi kasi sila nagpapatawag ng caucus. Kasi sa caucus, ito yung usapan ng mga senador, whether majority lang or yung buong majority at minority, para nakakamada nyo ng maganda yung proseso. Kasi ganun Kasi kung doon kayo sa plenaryo na, maggigirian kayo na hindi nyo lahat alam kung ano yung pinakamagandang diskarte kasi magdidig in yung isa. Hindi, itong gawin natin. So, ando doon na kayo lahat. Hindi nyo mariresolbahan yun kasi walang atras. Kaya the best way, dapat doon sa situation na yun, mag-suspend ka ng session, mag-usap-usap kayo, tapos kung ayaw niyang pahiyain si Bato sa plenaryo, dapat doon niya sabihin, Senator Bato, hindi natin pwedeng mag-dismiss kasi judge ka Hindi ka pwede mag-motion to dismiss. Pang-defense yan. Yun dapat ang sinabi doon sa caucus. Or doon sa pag-impeachment trial, hindi pwedeng maya-maya magsususpend ka, magko-caucus. Kaya kailangan may preliminary ruling siya. Sasabihin niya, ganito ang ruling. Kung may isang mag-motion na out of order, sasabihin niya kagad, Senator so-and-so, that's not in accordance with the rules of impeachment, na ganito, ganyan. So kumbaga, pwede niya nang ilagay. Hindi yung lahat ng motion pwede, hindi pwede yon. Kailangan maalam siya kung ano ang pwede at hindi para ora mismo, antimano, mailalagay niya na sa lugar. So yun yung doon. But let's hope they do better. Last point po sa Senate Presidency, medyo unprofessional po itong tanong ko, Senator Trillanes, pero pwede niya naman pong hindi sagutin. Kung kayo po pipili sa dalawa, pwede niyo pong hindi sagutin to. Sino po ang pipiliin niyo? Kung kayo po ay miyembro po ng Senado, sa pagitan po ng dalawa, Senator Chis Escudero o Senator Vicente Soto? Pwede niyo pong hindi sagutin. Hindi, ito po, to be fair, nakasama ko parehas yan. Si Senator Soto, may institutional memory yan. Yan yung pinakang matagal na nasa Senado, pinakamatanda na rin by age, 1992 pa senador yan, at nag-aaral yan. Naging majority floor leader yan. Hindi komo ang background niya dati siya artista po, anuman. Pero bukod tangi ito kasi nag-aaral. Nag-majority leader na matanggal ito. At bilang majority leader, bihasa ka sa rules. Tapos, may pagmamahal ito sa institusyon ng Senado, kaya yung tradisyon ay inoobserba niya. So yan. Dito naman kay Senator Chis, nakasama ko rin yan sa bloke namin sa Senado. Kung talagang naman kami niyan, magka-wavelength kami niyan, magaling yan. Magaling. Maalam siya sa batas, sa rules. Pagka lang nagkaroon ng agenda at pagka naipit siya, ganun, mamimilipit. Di ba? Nakita nyo. Kaya yung fourth week, kung ano-ano na naging definition. Pero kung walang agenda, I am sure, ora mismo, walang problema doon. Ako naman naniniwala na kinalaunan, itong si Senator Chis Escudero ay pwede pa rin mag-convict kay Sara Duterte. Kaya hindi ko pa binibitawan. Hindi pa natin sasabihin na
hopeless situation na yan. Kaya yon, kung siya ay presiding officer ng impeachment trial, yung galing niya sa batas, ay pwede niya ma-implement yon kung walang agenda na namamagitan. Kaya yun naman yung aking qualified answer. So, I can do. Medyo gets ko na kung sino po yung pili ninyo, pero sa akin na lang din po yon. Ngayon po, medyo extend lang po tayo ng bahagya, Senator Trillanes. Pasensya na po kayo kung kukunin ko ng bahagya oras po ninyo. Kasi nasabay po itong impeachment issue doon sa biglaan namang pagrekomenda ng House of Representatives ng mga kasong plunder at iba pa dito po kay Sara Duterte et al. Sa tingin niyo po ba, tama po ba yung tinatahak na direksyon ngayon ng Ombudsman, considering na parang recommendation pa nga lang daw po yung ibinigay sa kanila, tapos pinapasagot na kagad itong si Sara Duterte doon sa rekomendasyon pa lamang, tapos dinirekta kagad ng Ombudsman na ang complainant ay ito pong House of Representatives. Ano po ang thoughts po ninyo tungkol po sa nangyayari na yan? Highly suspicious yung ginawa ni Ombudsman Martires. Magre-retiro na siya 1 month from now. Ba't pa siya manghihimasok dyan? Di ba? Ipaubaya mo na lang yan dun sa susunod kasi wala ka ng oras dito unless gusto niyang rapiduhin itong kaso na ito at absueltuhin niya para yun naman ang gagamitin ng mga propagandista ng mga Duterte na wala na-dismiss na ng Ombudsman. Kaya yun ang kahinahinala. Ngayon, anong basis ko dyan? Ilang kaso na ang dinismiss ni Martires tungkol kay Duterte, pati yung kay Paulo Duterte, kay Bongo at iba pa. Walang nakakalusot yan. Parang siya ay talagang naitalaga dyan para proteksyonan ang mga Duterte. Kasi wala ni isa walang pinalusot Yung formally na napakaliwanag nung mga findings nung mga testigo, inabsuelto niya doon sa matataas kay Bongo, tsaka inabsuelto niya si Bongo tsaka sila Digong. Sino naman nagdesisyon diyan? Yung law? Kaya ba niyang maglipat-lipat ng pondo para lang kumita ng ganung kalaki? Hindi yun. Napag-utusan yun. Mga alagad yun. Pero diyan ang basihan natin kung bakit natin pinaghihinalaan yung mga galaw ni Ombudsman Martires. Nabanggit niyo po si Paulo Duterte at saka iba pa. Isama na po natin si Mans Carpio. Sa pag-research ko po, natandaan ko na sometime in July last year, nagsampa po kayo ng kaso sa kanila sa Department of Justice. Pwede po ba naming makamusta? Ano na po yung nangyari po doon sa sinampa po ninyong plunder sa mga individual po na yan? Ang final ko po sa kanila ay illegal drug smuggling. Illegal drug smuggling. So ako ay naniniwala na umuusad naman yung kaso kahit papano. At least hindi nila masasabi na inaano sila. Pina-fast track o nirarapido itong mga kaso laban sa kanila. Kasi last year pa nga yan, mag-isang taon na. Pagkaya naman ay umusad at naisampa sa korte, non-bailable po yan. Kaya yan ang abangan ni Paulo Duterte. Pero malinaw po yan, Senator Trillanes, na hindi po tunaw yung kaso. Yan po ay kasalukuyang pinoproseso po ng Department of Justice. Opo, buhay na buhay kasi napakaliwanag ng mga ebidensyang isinumit ko dyan. Buong-buo po yung ebidensyang ibinigay ko. Hindi ito house show na kaso lang. Kaya aabangan natin kung paano yan. Sige. Maraming salamat po, Senator Trillanes. Hindi ko na po kukunin ng mahaba yung panahon ninyo. Pero last question ko po, ano pong plano po ninyo? Congratulations by the way, kahit nakalulungkot na natalo po kayo sa Caloocan, pero 200,000 mahigit, almost 250,000 ang bumoto po sa inyong Kangkalu. Kaya malaking bagay po yan. Siguro kung katulad po ng Pasig, ang mga taga Caloocan, with due respect sa kanila, baka nagkaroon po ng pagbabago. Kasi dito po sa amin, talagang napalitan yung dating mayor ni Mayor Vico Soto. Ang tanong ko na lamang po, last question, ano pong plano ninyo kasi early bird catches worm, ika nga po, di ba? Ano pong plano ninyo sa 2028? Sana po, ito personal ko po. Baka sana tumakbo po kayo sa pagkasenador para talaga kahit taga Pasig at iba pang mga lugar masuportahan na po kayo kasi doon sa Caloocan, wala po kami magawa kung hindi sabihin lang sa manonood po namin na kayong mga taga Caloocan, boto niyo sana si Senator Trillanes. Sa pagkakataon po bang ito, may plano na po kayo sa 2028? Ito po yung plano natin. Ngayon ay tinututukan natin yung mga kasong i-final natin. Bukod sa ICC na napaka-importante, itong impeachment, tapos itong mga criminal cases na final kina Pulong, tapos may mga final din tayo kay kila Bongo. Ito, tututukan natin to kasi kailangan hindi makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Ako, I'm willing to help kung sino man ang assuming makalusot itong mga ito pero
kung ito ay makonvict sa impeachment trial, perpetual disqualification yan si Sara Duterte. Kung ma-issuehan ng ICC warrant si Bato at Bongo, edi mainam. Kung hindi naman ma-issuehan si Bongo ng ICC, plunder naman, may criminal case pa. Tapos dito naman kay Pulong, may criminal case din. So, pagka na lahat yan ay nasa katuparan, tayo ay tutulong na lang kung sino ang pinakang karapat-dapat namumuno sa ating bansa sa 2028. Yun po ang ating plan. Sige po. Maraming salamat po, Senator Trillanes. Final message po sa ating pong mga manonood. Maraming salamat muli sa inyo, Top 1, sa pag-imbita sa akin sa iyong podcast, at sa ating mga nanonood ay ipamalita nyo na lang at itong podcast ni Top 1 at marami kayong matututunan. So maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Yan. Maraming salamat po kay dating Senador Antonio Trillanes. Talagang Alright. Salamat. Kops, wait lang. Naririnig ko pa si Top 1 eh. Yan mga kabsat, narinig natin. Live na live si Senator Trillanes. Mga kakabsat, may bagong pasabog. Ano yung pasabog na yon? Lahat silang Duterte. Kasi napansin natin, di ba? Kung babalikan natin, ito yun mga kabsat. Ito yun. Ito yung tinutukoy ni Senator Trillanes. Di ba? Mayroong account si Sara Duterte. Lumalabas, total of 14 million. Kay Rodrigo Duterte, may 15 million. Pagdating naman kay Sebastian Baste, may 41 million. Pagdating naman kay Paulo Duterte, may 19.4 million. Tama ba? Oo, tama. Tapos, pagdating naman dito kay Avancenia, yung kanyang common law wife na hindi naman pala talaga niya asawa kasi girlfriend kasama sa girlfriend number 1, may 42.6 million mga kakabsat. Aguy. Yan Ito yung nilabas nila sa Quadcom noon. Ito yung nilabas niya. Ngayon, may bagong pasabog. Yan ang hihintayin natin. Kaya takot at takot, no? Ngayon, damay, pati pala itong si Kitty. My goodness. Joint account daw ng nanay niya at saka ni Kitty. Nako po. Kaya hindi lang nilalabas ni Trillanes noon kasi nga, underage pa noon si Kwan, below 18 pa. Ngayon na, adult na siya, 21 or 22. Nako, nagulat tayo mga kabsat. Kasama pala si Kitty sa mga nabibiyayaan, anak ng kamote, patay. At yan ang kinakatakutan talaga ng mga Duterte. Kinakatakutan ng mga alay sila na lumabas. Kasi once nakalkal yung mga bank accounts na yan at lumabas, tingnan nyo guys, meron ditong petsa. Tingnan nyo yung petsa, November 14, 2011, November 22, 2012, April 1, 2013. Yung isa, October 15, 2011. Ito yung may mga dito, may exact kung magkano yung mga deposit, di ba? Agoy! Di ba? Tapos, syempre, maliban dyan, nandito rin yung mga ito. Lalo, 71 bank accounts. Mga joint account ni Sara at saka ni Digong. Sa BDO, sa BPI. Diba? Pinakita ko dalang beses to, di ba? Total of 2.4 billion. No? Ito, nagtapos to ng 2007. Meron pa bang kwento? Anong 2007? Tingnan nga natin ibang date. Ito, 2015. Ayan, may kwento sila, 2015. May mga date, may mga bank account numbers, di ba? Tapos tulad nga sabi ko sa inyo mga absat na ginawa ni Top 1, ginawa ni Sir Yayam, nag-deposit sila dito at tinanggap ng bangko yung kanilang dineposit, di ba? Nag-deposit ng 500 ata si Sir Yayam, tapos piso yung isa. Tapos, tinanggap, di ba? So meaning active. Ito yung kinakatakutan talaga nila. Once na lumabas, ilan to? Ilang bank accounts to? 71. Total of 71. Di ba? Baka mamaya hindi lang pala 71 yan. Lalo na kapag yung bagong pasabog ni Trillanes sa sinabing kasama si Kitty, baka yun yung dagdag. So hindi tayo magtataka. So again, maraming salamat Senator Trillanes, no?
Thank you very much. Kahit nakikon lang tayo kay Kabsat Top 1. Grabe ang mga Duterte family. Gahaman sa pera ng bayan, buwis. Noon pa naman yata ang BIPAB President si Digong. Hayok na yung sa pera. Patay tayo dyan, Steamfield. Nako po. O siya, ito. Pag-usapan na natin to. Putragis. Akala ko pa bloodbath. Mga Kabsat. Pero bagay, syempre, ipuputulin ko na lang to kasi mas inuna ko lang to. Ito. Topic tayo. Main topic tayo kagad.